Balita naman mula sa mga riles, 2 taon na lang ang hihintayin at magbubukas na sa mga commuter ang Valenzuela-Malolos portion ng North-South Commuter Railway o NSCR. Habang tuloy-tuloy naman ang mga improvements sa MRT3 sa deployment ng karagdagang Dalian trains mula China at pagdulunsad ng panibagong mode of payment. Kung ano yan, alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Sa darating na 2027, masasakyan na ng publiko ang North-South Commuter Railway mula sa Valenzuela City hanggang sa Malolos, Bulacan. Yan ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa DZRH News kaugnay ng partial operability ng linya. Ayon kay Dizon, bagamat maayos na ang progreso ng konstruksyon ng NSCR, nananatili pa ring hamon dito ang right-of-way acquisition. Pero ito pong bago nating ginagawa ng Japan, Elevated. Yan. At dahil elevated yan, at dahil modernong trend na yan, malaki ang kailangan nating right of way. So, may poste kang itatayong ganon, tapos Sa taas lalapad malapad. ka sa taas. Mm. Pag lalapad ka sa taas, meron kang mga tatamaan. Yes. May mga tatamaan mga building. Halimbawa, sa mga masisikip na lugar tulad ng San Fernando, ng Angeles, may mga tatamaan dyan. Marami. Maraming tatamaan. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ni Dizon ay hindi kayang matapos ngayong 2028 ang buong linya ng NSCR na may 36 na istasyon mula Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Sabi ni Dizon, posibleng matapos ito sa darating pang 2030 hanggang 2031. Sa kabila nito, tiniyak ni Dizon ang commitment para matapos agad ang mga malalaking proyekto na magpapabuti sa sektor ng public transportation. Matatanda ang lumarga na nitong nakaraang linggo ang unang set ng Dalian trains na binili ng pamahalaan sa China noon pang 2014. Mula sa 48 bagon ng Dalian trains, 9 na ang nakakabiyahe sa MRT3 habang posible naman na patakbuhin ang 6 pang bagon sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon, bibigyan niya lamang ng 1 taong deadline na matapos ang assessment at mapatakbo ang lahat ng Dalian trains. Bukod dito, pinag-aaralan din ang posibilidad na magamit ang ibang unit nito sa linya ng LRT1 at LRT2. Samantala, sa darating naman na Biyernes, magsasagawa ng pilot testing ng DOTR sa MRT3 para sa mas mabilis sa paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa pakikipagtulungan niya ng GCash at RCBC. Meron silang ilalagay na carousel na yung telepono mo, kung may GCash o may Maya o kung anong payment platform, tatap mo na lang. Yung kamukha nung ginagawa mo sa Starbucks o sa 7-Eleven o saan man, di ba? Yung tatap mo na lang. Yun na ang pambayad mo at makakapasok ka na. Dahil pilot testing pa lamang ito, kabilang sa pag-aaralan ng kagawaran kung paano maa-apply rito ang mga diskwento para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD. Matatandang itinaas na sa 50% ang diskwento sa kanila, ngunit maaari lamang itong magamit sa pamamagitan ng pagbili ng single journey ticket. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.